Amen. Napakahirap na tayo lumalakad sa panahon na wala ang Panginoon. Napakahirap po nun, mga kapatid. Abis lang na maraming umuwi at nagbakasyon sa Pilipinas at yung iba hindi nakalabas sa kanilang mga employer. But anyway, we thank God for that. For everything. At pag-pray natin ang mga umuwi, hindi sila ma-high blood. Sigurado ang Nixon, grabe. Lalo na pag Pasko, pag New Year sa atin, ano? At sa mga Ilocano, na imbag na bigat. Amen. Yung buntag sa mga Cebuano, yung aga sa mga Ilonggo, mapagpalang umaga sa mga Tagalog. Kung may Espanyol dito, Buenos Dias. Chosan. O, meron pang Catholics, Chosan. Yan ang alam ko. And now, mga kapatid, magkakaroon tayo ng report sa Panginoon ngayon. The message that we have today, sana yung message natin ngayon is about the three wise men in the East. But I keep praying to the Lord, but the Lord gives us a message na medyo mas mabigat doon sa three wise men. Ito ay ang pagbibigay ng report sa Kanya. Now, these things deals in our hearts, the most important thing, especially facing 2026. I would like to ask everyone to please stand as we pay reverence to the word of the Lord in Philippians chapter 3 of the Lord. Handa na po ba tayong tanggapin ang salita ng ating Panginoon? Amen. Amen. Sa preaching ng salita ng ating Panginoon, remember this, mga kapatid, na kapag ikaw ay nasasaktan at nasaktan ka, hindi ka pinatatamaan. Kung di ikaw ay tinatama ng Panginoon. Amen pa ba? Baka iniisip mo ang pulpitong yan, pinatatamaan talaga ako ni Pastor. Eh, hindi ko naman alam kung anong ginagawa mo. Bakit? Nakabuntot ba ako kung saan ka? Do you understand what I'm saying? Itinatama tayo ng Panginoon mula sa Kanyang salita. Now, the servant's report. Now, in Philippians chapter 3, verse number 13, if you're going to study the entire chapter, it is all about what Christ had done for our salvation. And now in this verses 13 and 14, it is the highlights that Apostle Paul focused on the spiritual progress, discarding past, our achievements or failures, and straining forward towards the heavenly goal of knowing Christ, and emphasizing relentless pursuit and spiritual growth. Ang paglago ng buhay Kristiyano. Napakahalaga po yun. That's why we as a servant of the Lord Jesus Christ, we have our responsibility to report to the Master. We are the servant and Jesus Christ is the Master. In the business world, there is what we call a yearly report. That even the church, kahit tayo, that's why we have our annual general meeting or the AGM, which consonants to the requirement of the government. What is that, Pastor? Para makita natin ano na ang nangyari sa buong organisasyon sa isang taon. The finances, the activity, the financial output and input, alright? The progress. At dyan natin makikita, there is what we call a reporting that even in the church, merong ganon. In a big company, that's why meron silang mga accountant that were also, the organization have their report, they have the general meeting also. Nagre-report sila anong nangyari sa organization. We'd compare a Christian year and also to review
We as believers also, we need to review. I-review natin ang ating buhay sa buong taon. Kung ginagawa ito, that even in our church that required the government to have an AGM, that also other companies also in the world, the big company, na ginagawa nila sa buong taon ay nagkaroon sila ng tinatawag na meeting nila at nagre-report sila that even the board of directors, the managers, supervisors, they have their report for the whole year. Anong nangyari? Kumita ba tayo? O hindi? Yan ay sa business world. What about the believers? We need also to review ng buhay natin. Lumago ba ako? O nanatili akong hindi lumago? Naging stagnant ba ang buhay ko sa paglilingkod? O nanatili ako sa isang sitwasyon na hindi ako naging successful? At sa pagiging, if we are going to review our life, then there we will internalize and we're going to see those things, whether it be you are in progress, lumago ang buhay mo, saan ka na-fail, saan ka hindi nagpatuloy, then there we will realize the things. That's why Philippians chapter 3 and in verse number 13 and 14, there is a word tells us that the past. It is also a Christian's year-end to review or another thing, inventory. Mag-inventory tayo sa buhay natin. Pagmasdan nating maigi. Ano ba ang buhay ko? It is necessary for what, Pastor? The assessment of your life. I-assess natin ang buhay natin. Nung nagsimula ng last January 2025, ngayon, ika-12 months na. Anong nangyari sa buhay ko sa 12 months na ito? Anong mga bagay na titingnan natin? Assessing also the prophet. Anong ibig sabihin yan? It speaks of spiritual growth. Lumago ba ako? Lumago ba ang buhay ko? Number 2, the loss. Ano yan? Yung lugi. Nalugi ba ako? Anong ibig sabihin ng paglugi? It speaks of sins committed and means opportunities to serve. Anong kalugian natin nung this 2025? If you are going to review the whole year review, saan tayo nalugi? Saan tayo kumita? Kumita ba tayo? Ibig sabihin yan, lumago ba tayo? Marami dito nagninegosyo sa Pilipinas. May mga sari-sari store dito. Di ba, meron sabi, Pastor, mayroon akong maliit na business sa Pilipinas. Meron akong negosyo. Nagsasabing ganon. Ang tanong ganito, kapag ikaw ay isang negosyante, anong iniisip mo? Di ba kita? Hindi ba income? Hindi ba profit? Tama? O yung iba dito nag-iisip na, pag umuwi ako ng Pilipinas, magninegosyo ako. Tama? Ito ang business ko. Tama? Business ka agad. Iniisip business. Tama? Pag-uwi, because you want to invest what you have. Yung katas na ginagawa mo rito, di ba? Your income here, you are going to invest it in the Philippines. Kaya marami po sa atin nag-iisip patungkol sa investment. Ngayon, pag nag-invest ka, anong iniisip mo sa investment? I'm just opening your mind to understand, to review the things. Doon muna tayo dadaan. What do you think? If you are a business person, what do you think? Di ba income iniisip mo? Di ba profit? Tama? Walang isang negosyante na nag-iisip siya na malugi ang negosyo niya. Tama? Tama ba? O
O, pag ikaw ay negosyante, at pagkatapos nag-iisip ka ng lugi, magnenegosyo ka pa ba? Nagpakapoy-kapoy ka lang. Benta ka dito, benta ka doon, at pagkatapos wala kang kita sa buong taon na tingnan mo, malaki yung losses mo. There is what we call a financial or a profit scarcity, bumababa kung sa economics pa. Hindi ka kumikita, ibig sabihin yan, lugi. Ibig sabihin yan, hindi naglalago. Walang isang negosyante na nag-isip na gano'n. Palagi nating iniisip na tayo'y kikita. Tama po ba? It speaks of profit. Yan ang ibig sabihin ng paglago natin. Ang tanong sa taong ito, mga kapatid, in our business in the Lord, sa ating buhay Kristiyano, ang tanong to review na whole year, pagpasdan mo mabuti, kapatid. Kumita ka ba? Lumago ka ba sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Is there a spiritual growth? If you are going to make an assessment in your life concerning about your Christian life right now, is there any profit? Lumago ba ang buhay mo? O maraming lugi sa atin? Secretly. Maybe, nakatayo ka, ganda ng smile mo, pero pagtalikod mo, ang bigat. Malaking lugi. Yung iba naglo-loan sa bangko para mainegosyo. Tama? Ngayon, pag lugi, anong ibabayad mo? Smile? Kabalan ka na ganyan. Utang ka na, lagyuhan mo pa, mas smile ka pa. Paluin ka ng Panginoon, makikita mo. Be honest to your life before God. Amen? Amen. Honesty is very important. Why? Because we are the believers of Jesus Christ. Amen. Hindi ganon ang buhay natin. Your responsibility is your responsibility. Assessing profit means spiritual growth. A whole year review. Titingnan natin. Ano yung loss natin? The sins that we committed before God. Lugi tayo. Walang nananalo sa kasalanan. Do you understand that? Walang nananalo sa kasalanan. Halos ang lahat na gumagawa ng kasalanan ay talo. The Bible said, he that keepeth his sin before God shall not prosper. Ano pa? Yung mga missed opportunities natin sa paglilingkod. Maraming privileges and opportunity na binigay ng Panginoon sa atin na tayo ay maglingkod. The problem is this, we are not serving. Meron ding lulubo, lilitaw. Are you okay? Yes. Are you okay? Yes. Mga kapatid, huwag kayong magalit sa akin, ha? Amen po ba? Amen. Last year naman ang to, ah. I prayed for this message. Pero ito yung binigay ng Panginoon eh. Na dapat kong sabihin. I prayed it for how many times? Ito ba talaga sabihin ko, Panginoon? Pabalik-balik, itong three wise men. Bumalik ako sa three wise men in the east. Tapos yung isip ko, andun pa rin. Ito ba talaga? Ito na talaga, dahil nandito na. Receive it in your heart. Amen? Amen. Mga kapatid. Maraming opportunities tayo. We must account for our stewardship before God. Remember that we are all stewards before the presence of God. Tayo ay mga katiwala. Dapat ang katiwala ay mapagkatiwalaan. Amen? Amen. O, lahat tayo ay mga katiwala. Tayo ay mga katiwala ng ating mga amo. Amen? Kung may amo ka, listen, katiwala ka. Hindi lang kasambahay ka o ano man yung salita ang ginagamit, pero
lahat tayo ay mga katiwala. Whether it be you are an employee to your employer, I want you to understand that tayo ay katiwala. Kung ang katiwala ay pinagkatiwalaan, dapat ang katiwala ay mapagkatiwalaan. Amen. Ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang buhay na ito. So dapat tayo mapagkatiwalaan. We must account for our stewardship before the presence of God. Brethren, I count not myself to have apprehended, in verse 13, as what Paul said. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. What does it mean, Pastor? It speaks of count our stewardship before God. This is very important. For the whole year review, tingnan natin, saan ako na-fail? Ano ang failure ko? Saan akong banda ng buhay ko na ako ay lumago? At saan ako na-fail? Now, internalize this a short moment. Saan ka na-fail? Ano ang mga failure mo sa 2025? Pastor, may ara ako failure. Anong failure mo, Pastor? Heart failure. Bakit? Because stress ako sa... Hindi ko alam kung anong kinastressan mo. Think, saan ka na-fail sa ministry ng Panginoon? Na-fail ka sa pagpunta sa church? Marami kang absent ng attendance ko, pastor. Sa isang buwan, isang beses, hindi ako pinalabas ng amo. Ba't nasa central ka? Amen ba? Hindi ka pinalabas, pero doon ka sa beach. And then pagkatapos, makita kita, doon mismo sa IFC. Admiralty. Gumaganon sa blue na poste. Kita. Tapos puntahan kita. Ano ginagawa mo dyan? Isang buwan wala ka sa church, ha? Kasi pastor, my birthday. Walang problema sa birthday. You can go to the church and go to the birthday. Yes. Makikain ka. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Amen. Hindi ko pinalabas. Hindi ka nga pinalabas. Pero andun ka naman sa beach. Hindi ka pinalabas. Pero andun ka sa Causeway Bay. Hindi ka pinalabas. Pero andun ka sa ihaw-ihaw kasama ng mga friends mo. Remember this, kapatid. That's a failure. Failure yon. I cannot go to the church dahil may iniiwasan ako. Anong iniiwasan mo? A lot of failures in our Christian life. We need to review our Christian life. Amen po ba? Ang buhay natin sa buong taon, mga kapatid. Listen, wala kang commitment kahit kanino man dito. Ang commitment mo ay sa Panginoon. Amen? That's why hindi ka makapagpatuloy kung nakafocus ka lang kanino man dito. Nakafocus sa kay Arnel, nako, sabihin ko sa'yo. Hindi. Yan ang totoo, mga kapatid. Arnel, sample lang yun. Arnel. Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Looking at the
Jesus, the author and the finisher of your faith. Nakafocus ka sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nakafocus, yung puso mo, yung isipan mo sa Panginoon, hindi ka makapagpatuloy na ako. Sabihin ko sa'yo, hindi. Kung ako lamang ay nakatingin sa inyo, talagang hindi ako makapagpatuloy. Kaya lang ang commitment ko, it is between me and God. Amen. Kami lang dalawa ni Lord. May problema ka? Kami lang dalawa ni Lord mag-uusap. Backslider ka sa church? Kami lang dalawa ni Lord mag-uusap. May problema ka sa simbahan? Kami lang dalawa ni Lord mag-uusap. Rebelde ka sa akin? Kami lang ni Lord mag-uusap. Tinichismis mo ako? Kami lang ni Lord mag-uusap. Pangit ng pastor namin. Kami lang ni Lord mag-uusap. Unfaithful ka sa Panginoon? Kami lang mag-uusap niyan. Pasensya ka, Nel, dahil sa harap ka. Pero hindi yan si Arnel, ha? Problema si Arnel? Kami lang ni Lord mag-uusap. Bubuksan ko yung palad ko dito. Iluluhod kita dito. Hindi kita marireach eh. Hindi ko maayos yung puso mo. Arnel, hindi ko maayos yan. Yung isip mo, hindi ko kontrolado yan. Maybe dito, pagsabihan kita, you're sitting down there, that I'm going to preach to you the Word of God. You're so formal. Tama? Hindi makabasag pinggan. Pag nakaupo ka dyan, pero di ko alam ang iniisip mo. Yung utak mo naging emoji. Pero alam ng Panginoon yan. Iluluhod ko dito si Arnel. Lord, paluin siya, hindi. Lord, ayusin mo ang puso niya. The Bible tells us, my son, give me thine heart. It is the Lord who changed the heart. It is the Lord who changed the mind. Kaya marami sa atin gumagawa ng New Year's resolution. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong magbago. Di ba? Sinabi mo na noon, noong 2022, kasagsagan ng COVID, magbabago ako. Pagdating ng 2023, mag-faithful na ako sa iyo, Panginoon. Marami na tayong salitang binibitawan. Dumating ng 2024, gusto mong bumago ulit. 2025 na, gusto mo pa rin magbago. Bakit di ka nagbago? Nakita mo ba yung failure natin, mga kapatid? Kapag tayo'y nanatili na gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, that is a missed opportunities. Hindi tayo dun lalago. Wala tayong involvement, lalo na sa ministry, to review kung titingnan natin. It seems na namumuhay tayo na wala ang Panginoon. Kung gusto ko lang, yan ang nangyayari sa karamihan, sa mga mananampalataya. Kung gusto ko lang eh. I will go to the church kung gusto ko lang. Eh kung hindi mo gusto, hindi eh. Tama ba? Bakit? Mapilit nyo ba ako kung ayoko? Buhay ko to. Englishin pa. This is my life. Ano yun? Kanta? Buhay ko to. Wala kang pakialam, pastor. Buhay ko to. May pakialam ako. Because I will answer to God of your life. Amen. That's why kapag nakita kita na ganito yung buhay mo, i-report ko kaagad sa Panginoon. Si Marlo nga nag-report sa akin eh. Akala niyo? Reporter si Marlo. Pastor, yung membro mo. Pastor, yung...
Pero pinag-pray ka. Ang desire ay lalago ka. Pero ako, nire-report ko kay Lord. Dapat yung buhay mo, i-report mo rin sa Panginoon. Amen? Mag-report ka. Lord, sa buong taon ng 2025, I am unfaithful to you. A lot of things that I need to realize in my life. Marami akong pagkakamaling ginawa, Panginoon. At yan ay lugi sa buhay Kristiyano. A lot of things which is called blessings that miss. Gusto ko ng blessing, Panginoon. Yes, gusto mo ng blessing, pero listen to me carefully. Parang natatakot kang magbigay. Tama ba? Gusto mo ng blessing, but you are not returning the portion of the Lord. Kahit na lang sa tithing eh. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now. The word prove me now, it speaks of your faith. Pananampalataya, it requires your faith. You know why you give? You give because of your faith. Why you obey? Because of your faith. Dahil sumasampalataya ka because you believe that God is going to enable you and bless you in many ways. Amen. Pananampalataya yun eh. Kahit sa pagbibigay, pananampalataya. Kahit sa soul winning, pananampalataya. Even in discipleship, pananampalataya. Involving in God's ministry, ay pananampalataya. Going to the house of God, ay pananampalataya. Everything, every movement in the church is by faith. Pananampalataya. Because the just shall live by faith. Let us review. I-review natin ang stewardship natin. Kamusta ang aking buhay sa panalangin? Kamusta ang aking buhay sa personal na devotion? Yes, coming to the house of God, praise the Lord for that. Pero what about your personal devotion? Your personal talk with God and your prayer. Dahil mas lalo kang lalago sa buhay Kristiyano mo if you have your personal solitude with God, alone with God, a time with God, and your prayer and your Bible reading. Kamusta, mga kapatid? Let us review. Let us review our prayer life. Let us review our personal talk with God. Kamusta ang ating pakikipag-usap sa Panginoon araw-araw? Sa buong taon, kamusta, kapatid? Pastor, siyempre, paminsan-minsan. How's your Bible reading? Paminsan-minsan. What about your prayer life? Paminsan-minsan. Hindi ka talaga lalago nun. Praise the Lord because you are in the house of the Lord. But I want to tell you, if you want to grow more in your Christian life, you need to have your personal devotion with God. Amen. Alone with God and talk to God. Amen. In your daily life. It speaks of your self-assessment. Tingnan natin ang ating sarili. Pagmasdan natin in the whole 2025, kamusta ang aking prayer life? Kung bibigyan kita, ikaw ang mag-rate ng sarili mo. Oh, graduhan mo yung sarili mo. In your prayer life, how many percent? Let us review the whole year. Tingnan natin. Your prayer life, ilang porsyento? Ikaw maggrado, how many percent? Oh, nagraduhan mo na. Pangalawa, in your Bible reading, ilang porsyento? Ang ganda ng smile niyo sa Bible reading, ha? Okay? Oh, you see? And then number 3, your involvement in the church. Graduhan mo, ikaw maggrado.
Ilang porsyento? Number 4, in your soul winning life, how many percent? Yes, in your soul winning life, how many percent? Next, in your giving, how many percent? How strong you are in giving? Nagraduhan mo na. In your mission giving, nagraduhan mo na. This is a sort of review to understand. The Bible said, brethren, I count not myself to have apprehended, but these things I do. One thing I do, forgetting those things which are behind. Iiwanan natin, mga kapatid, ang 2025 at haharapin natin ang 2026. But God reminding us one more time, mga kapatid, whatever things we fail or our failure this 2025, ay dapat, mga kapatid, iba na ang 2026. Amen? Yung mga hindi natin nagawa sa 2025, sa paglilingkod sa ating Panginoon, ay mas gagawin nating maging tapat tayo simula ngayon and facing 2026. Amen po ba, mga kapatid? Amen. 2, review the past and reflect. Brethren, I count on myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. What does it mean, Pastor? What to forget? Ano bang dapat nakalimutan ko? Forgetting those things which are behind. What to forget? What does it mean? To release. Release the what? Release the sin. Hayaan mo yung kasalanan na yan na ma-release sa buhay mo, na maalis yan. Pangalawa, ang hurts, yung sakit sa puso mo. Nasaktan ako, Pastor. Ang sakit na pinagdaan ko sa 2025 na ito. Hurts in your life. Sins in your life, and then past failures. Yung mga failure natin sa buhay. Huwag nating hayaan na ma-influensya tayo ng kasalanan at ang sakit ng puso natin, ang mga past failures natin sa buhay. Huwag nating hayaan na ma-influence tayo nun. Kasi pag tayo ay na-influence niyan, mga kapatid, manatili tayong negative sa buhay natin. Mas lalo tayong hindi lalago sa buhay Kristiyano kapag tayo nanatili sa ganyang klaseng buhay. That's why Paul tells us, forgetting those things which are behind. It means to release all those things. Iwanan natin yun. May isa pang iwan natin. Ano yun, Pastor? The sin of negligence in the ministry of God. Ano ang negligence doon? Yung pabaya. Yung ministry, pinabayaan mo lang. Ministry is not just a one-man rule. Ministry is not just a work of the staff. It is not the work of the envoy ministry. It is not just a work of the leaders or the deacons or the directors. It is not just the work of the leaders. But the ministry of Colon Filipino Baptist Church, the entire church, the ministry is the work of everybody. Amen? This is the ministry of everybody. Let us review our past and reflect on it. And then, we are going to learn. Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Another thing, we need to learn from our failures.
Kung na-fail tayo sa 2025, matuto tayo doon. Amen? Yes. Kung hindi maganda ang attitude natin, pagpasok ng 2026, natuto tayo sa mga bagay na na-fail tayo. Kapag na-fail ka, natututo tayo sa failure natin. Kapag hindi ka pa natuto sa failure mo, kapatid, ewan ko sa iyo. The most important thing in our lives as believers is for us to learn. It speaks of leverage. We need to learn concerning about the blessings. God's desire in our lives is to bless us. Yan ang desire ng Panginoon na tayo ay pagpapalain. Na tayo ay lalago sa buhay natin. Gusto natin ng blessing, maging tapat tayo. Because a faithful man is always abound with the blessings of God. Ito yung magandang quotation na napakinggan ko sa isang matandang pastor. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, are you following me? Gusto mo nang pagpalain ka more and more ng Panginoon? Amen. Kung gusto mong pagpalain ka ng Panginoon, gawin mo ang mga bagay na pinagpapala ng Panginoon. Are you following? Gawin mo ang mga bagay na pinagpapala ng Panginoon. Huwag mong gawin ang mga bagay na kailanman ay hindi pinagpapala ng Diyos dahil walang blessing doon. Yes. Disobedient heart, listen, walang blessing doon. Once you disobey God, listen, walang blessing doon. Dahil ang pagpapala ng ating Panginoon ay nandun sa pagsunod sa kanyang kalooban. Look at the blessings that even the trials. Sometimes God allowed trials to come in your way. For what purpose, Pastor? To get closer with God. Inaalaw ng Panginoon ng trials to get closer with Him. To learn from God's provision. Na ang lahat ay galing sa provision ng Panginoon. You know, if God will not provide for us, what will happen to us? Remember that the blessings that comes from God, the provision that comes from God. Let us learn from our failures and follow the purpose of God. Forgetting what is behind and straining toward what is ahead of us. I press on toward the goal. We have our goal. Ano ang goal natin, Pastor? Lalago tayo sa paglilingkod. Lalago ang buhay Kristiyano hanggang tayo ay makauwi sa Panginoon. At malapit na ang araw ng ating pag-uwi. Dumidilat ang mga mata. Walang nag-amen. You repent of your sin and receive Christ as your Lord and Savior because you want to go to heaven? Ngayon, tinatanong kita, tayo ay uuwi na sa Panginoon? Walang nag-amen. Amen. Malapit na ang ating pag-uwi. Amen. Dalawang bagay yun eh. Mag-rapture. Ate Bebot, mag-rapture. Yes. Pangalawa, in a natural way, uwi tayo sa Panginoon to be absent from the body and to be present with the Lord. Apostle Paul said, to be with Christ is far better. There are better things waiting for us.
Bakit mahalaga ang paglilingkod sa Panginoon at kahalagahan ng paglago sa pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon sapagkat lahat tayo ay tatayo sa harap ng ating Panginoon, whether it be you like it or not, soon you are going to stand before the presence of God, especially in the judgment seat of Christ. Walang exempted sa atin dito. Lahat ng mananampalataya ay tatayo sa harap ng ating Panginoon. At tayo ay mananagot sa buhay na meron tayo. Kaya napakahalaga na paghandaan natin ang buhay na ito. Ako nga naman nalulungkot din. Dahil nauna na yung aking estudyante na missionary, si Pastor Abel, ng kaibigan. Isang kaibigan, isang estudyante, isang misyonero. Pero andun na sa presensya ng ating Panginoon. Kagabi, kausap ko yung isang missionary, umiiyak sa akin. Best friend niya. O ba't ka umiiyak? Ikaw yung nagpipreach na, rejoice. Pag may funeral service, anong sinasabi mo palagi? Sabi ko sa kanya kagabi. Kapag may funeral service, anong sinasabi mo? Nalulungkot tayo dahil mamimiss natin siya. Pero doon, sa presensya ng ating Panginoon, there is a great joy in the presence of the Lord. Wala nang pag-iyak, kundi lahat ay buong saya sa Panginoon, sa Kanyang presensya. O ba't ka umiiyak? Nalulungkot lang ako, Pastor. Kasi best friend ko talaga siya. Eh bakit ako? Hindi mo pa siya kilala, kasama ko na. Oo nga, Pastor. Sa'yo nga'y marami siyang galit na nagdaan. Na-blame pa ako. Nalala ko pa nga nung Bible student kami. Araw-araw mo siyang pinapagalitan. Eh, siyempre naman, training ground yun eh. Tapos, yung pakain mo sa akin, kunti pa. Isang tasang rice. Tapos yung utod na uga. Yung kalahating, ano ba? Tuyo. Kalahating tuyo. Hindi ko talaga makalimutan ang best friend ko, Pastor ko. Yan naman, nalagasan tayo ng isa. Hindi, masusunod pa. Isabel kasi pilar yun eh. Sa mission ba? Ganyan ang buhay niya, camouflage talaga yun eh. Ang sa mission field kasi, no, sa mission field ba, hindi yung papurmahan. Alam mo yung mga pastor, katulad ni Pastor Plyda, ito si Plyda, matindi ito sa mission. Church planter eh. Magandang forma tingnan, Brother Marlo. Gwapo tingnan. Pero butas ang bulsa. Oo. Pero pinagpapala. Amen. Amen ba? Amen. Ang missionary kasi ganyan lang eh. Personal mo pang pera eh, bibigay mo. Halimbawa, si Ate Marisa, pag ako ay missionary, bibisitahan ka sa buhay mo, sa bahay mo. Wala kang makakain. Di ba, minsan mahirap yung binibisitahan mo. Ano, titingnan mo lang? Ay, kawawa ka naman, God bless you. Hindi ganun eh. Hindi ganun, minsan mayroon ka pang pera. Tama ba, Brian? Tama ba? Pastor Gerald, tama ba? Kuha ka pa sa bulsa mo, kahit yun na lang pamasahin mo, ibibigay mo pa. Sis, ibili mo na lang ito 1 kilo. Pagkainin mo yung alam mo. Bakit, Pastor? Yan ang ginagawa for many years eh. Minsan pagbigay sa akin ng blessing, pasa din sa kapila. Because that's our commitment with God. Amen. Alam mo ba yung mga pastor, walang hurt sa buhay niyan? Mga kapatid, wala nang pinakamaraming target ng hurt. Listen, ay ang missionary
ang pastor. Di ba nagre-review tayo? Pastor, nanunumbat ka. Hindi. Pero kasama na yun. I'm just kidding. Ilang congregation tayo? Sabado. Ito. At ang Yunlong. Tingnan mo kung anong bigat yan. As a responsibility of the pastor, ilang daan kayo, ang dami nyo. Huwag mong sabihin sa akin na pag may problema ka, nasisiyahan ako. Ate Nora, pag may problema ka, huwag mong sabihin na nasiyahan ako. Weh. Gaba. Hindi ganon ang attitude ng pastor. You understand what I'm saying? It's not. There is a pain inside of him. When there is a problem in the church, merong problema isang membro, ganito pastor naranasan ko, may mga na-terminate, hindi ako nag-iisip ng ganon. Total, unfaithful ka kay Lord, bahala na i-terminate ka. Hindi umuwi ka. Resulta yan ng pagka-unfaithful mo. Hindi ganon ang pastor eh. Mas lalo kang naawa yung iniisip ko, baka may utang pa yan. Na-terminate, kawawa. Naku, baka may utang pa yan siya. Hindi ako nag-care, baka kontakin dito sa simbahan dahil sa utang mo na-terminate ka. Tinitingnan ko, kawawa siya. May mga anak siya eh. May pamilya sa Pilipinas. May mga sinusuportaan na pamilya. Pag na-terminate ka, listen to me carefully. Kahit pag may problema ka, we keep praying for you. Na-enable ka ng Panginoon in your workplace, wherever you are. Amen. Amen. Pag nagkamali ka, naayusin ng Panginoon. Wala kang makikita sa bibig ko rito na yung pastor nyo nagkukondam sa'yo. I never. Kahit may kasalanan ka pa. Kahit minsan yung attitude mo, rebelde ka. Pero hindi mo kakita sa akin na I condemn you. I just come to the altar and just kneel down and tell God, Lord, ayusin mo ang attitude niya. Lord, ayusin mo ang buhay niya. Lord, ano ang plano mo sa kanya? Hindi ko sinasabi, Lord, ito ang plano ko sa kanya. Dahil kailanman wala akong plano sa iyo. Si Audrey nga eh. Dad, anong plano mo sa akin? Wala ko plano sa imo. Pero si Lord may plano sa iyo. Ang magandang plano ay ang plano ng Panginoon. Amen? Hindi yung plano mo because your plan will fail you. But if your plan, listen to me, ay ang plano ng Panginoon na fulfill sa iyo, napakaganda ng plano ng Panginoon. Amen. Ang pagpapala sa buhay mo. Your life that aligned to His purpose. Your life that aligned to His will. Your life that aligned to His desire. Dapat ang desire mo ay desire ng Panginoon to fulfill His purpose. Lord, ang plano ko ba? Wow, sabi nga sa akin, tumawag sa atin yung isang member natin. But I'm not mentioning the name. Pastor, gusto kong mag-involve sa ministry. What a desire! But first, I will align my life to God. But how? Pastor, ninong kita. Huh? Bakit? Pagpakasal ako next week. Ayaw ko nang mamuhay ng ganito. I want to involve in the ministry. Sabi ko, great decision. Kita mo yung desire to involve my life in the ministry. But first, I want to align my life to the Lord. Kaya sabi niya, mapakasal siya.
Eh di siyempre maganda eh. Amen po ba? Sabi ko, galing ka, hindi ko kapuli. Di si pastor, ano na lang makasal sa akon eh. Di sige. Di ano, amot ko. Wala na siya nag-reply. I will share something to you. Kita mo yung design niya, na yung design ng Panginoon ng buhay niya ay ma-align sa kalooban ng Diyos. Kahit siya mismo, yun ang heart ng believer eh. Na ayaw mong manatili sa isang kasalanan sa buhay mo, but to fix your eyes on the Lord. Align your life in God's purpose. Amen. And your will to serve Him. That's why we need to release. What to forget? It means to release. Yung mga failure natin, release mo na yan kay Lord. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I failed this year. Sorry, Panginoon. Hindi ako naging soul winner this year. Kahit isang kaluluwa, wala akong naibahagi. Sorry, Panginoon. Kahit sa life ko sa giving, ay hindi ako naging faithful sa giving. Masyado akong kuom. Ilungguhon ko na lang. Masyado akong ganito. Parang natatakot akong magbigay. Natatakot akong mag-support. Bakit, Pastor? Bakit giving? Kasi ito yon. Giving is a test to the heart. Yes. It is a test to the heart. Ano ang Panginoon sa iyo? If you're going to read your Bible, there is a verse that tells us in the Bible, money answereth all things. Tama? Ang sabi ng iba, alam mo, kapag may pera ka, ay nako, marami kang mabibili. Maraming kang mabibili. Kapag may pera ka, di ba sa Marlo? Pag marami kang pera, mabibili mo. You can buy house and land. Di ba? You can buy a car. Marami kang mabibili. You can buy for yourself. You can do many things. Bibili ka mo bakasyon, okay? Pumunta ka ng ibang bansa, di ba? Gumala ka ng gumala kasi marami kang pera because money answers all things. Pag na-hospital ka, marami kang babayad sa ICU. Ba't ICU ang iniisip mo? Hindi ganun eh. Money answers all things. Listen, ang hermeneutics niyan ganito. Dapat you need to understand the exegesis of the verse and the text itself in its interpretation. Ano yun, Pastor? Money answereth all things. It means money will answer what kind of person you are before God. Amen. At ano ang Panginoon sa'yo kapag may pera ka? Di, alam mo, si Arnel at saka si Marlon, nagko-compare ito ng mga sahod nila. Si Marlon, malaking sahod nito. Manoodles dyan. Mas lalo na Marlon, si Arnel, malaki. Siguro si Michael. Diba? Arnel, nagtatype. I'm just kidding. Makilala mo yung tao kapag meron na siyang pera na hawak. Kapag may hawak ka na pera, sino una mong naisip? Nasa banal na pagtitipon tayo, pinagmamasdan tayo ng Panginoon. Sino ang naisip mo? McDonald's? The Lord. Cheap naman, Pastor. Si Jollibee? Public Bank? Fortress? Prime Minister? Anong naisip mo kapag meron ka? Paghawak mo na. Padala sa Pilipinas? PNB? Kung ano? Anong iniisip mo kapag meron ka na kaagad? RP. I suggest to you, if you have something that received from the Lord, ang pinakauna mong isipin, ang Panginoon Amen. na siyang nagbigay sa'yo
ng bagay na yan sa'yo. Amen. Natanggap mo, mas masyado mong minahal ang binigay kaysa nagbigay. Nakakalimot ka sa nagbigay. Nakakalimot ka sa nagmamay-ari ng lahat na nagbigay sa iyo. Alam mo, kapag hindi na tayo bibigyan ng privilege ng Panginoon, nako, ano pa tayo? Do you understand what I'm saying? It is the Lord. Put God first in your life. Kung sa 2025 ay hindi na unang Panginoon, starting today, and in 2026, una sa lahat ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon, kapatid. Do you remember Elijah? When he visited the Zarephath? Nung pumasok siya, the widow woman, anong ginagawa niya? She's just picking sticks. For what? Because she's going to cook a bread. Flour, kakaunti na lang. And then the oil, the last handful of meal, and then they're going to die. Ito, dumating yung pastor. Dumating yung propeta sa bahay nila. Dumaan sa bahay nila. Ang sabi niya, do you have a bread? Tubig? Okay ang tubig. But bread is another story. Ang sabi niya, the widow woman, sabi niya, konti lang ang flour na to. Pag niluto ko pa tong tinapay, tapos papakain, sabi ng propeta, feed me first. Last meal lang namin to. Pagkatapos mamamatay pa kami. And then ipapakain namin sa'yo. Ano kahilo? Kung sa totoo na. You know why she obeyed? Because there is a statement there. In the name of the God of Israel. The word says, feed me first. Aba, pagkaluto na ng masarap na tinapay. Kumakain na siya. Tapos yung anak, umiiyak, gutom din eh. Mama, ako din. Hindi, pakainin muna natin. Siguro habang kumakain si Elijah, mga kapatid, yung dalawa nakatingin. Buti pa siya, kumakain. Kami, kumakalam na yung sikmura namin sa gutom. Pero siya unang kumain. Pero nung tumalikod siya, then there's a great miracle happen. Yes. The barrel of the flour. Punong-puno, mga kapatid. Napuno! The barrel of oil, napuno rin. The bagat kuha niya. Punong-puno pa rin. Pastor, what does it mean? You will, that's a great miracle. Amen? Because of her obedience. But listen, carefully with this. You will never experience the miracle from God if you will disobey Him. True. Because obedience to God produces a great miracle in your way. It is a great faith before God. You need to reflect everything in your life. It's very important. And then remember the grace and your gratitude. If you're going to look in Psalm 90, dito ako magtatapos, alright? Total, last Sunday na naman natin ito this year. Hayaan niyo akong magsalita ito. Amen? Di na tayo babalik sa 2025. Hindi mo na maibabalik ang Sunday na ito pagkatapos. Amen po ba? Oh, si Regine lang ang pwedeng magsabi niyan. Kung kita mo, alam na alam nila. Kayo talaga. I will read to you
If you have your Bible mamayang gabi, or just go to Psalm 90. This is a prayer of Moses, the man of God, that even also written in the book of Psalm, that Moses prays for what? For the nation. This is the prayer. In verse number 1 down to verse number 17. Lord, thou hast been our dwelling place in all generations. Listen carefully. Before the mountains were brought forth, or ever thou hast formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God. Thou turnest men to destruction, and sayest, return, ye children of men. For 1,000 years in thy sight are but yesterday, but it is past, and as a watch in the night. Thou carriest them away with a flood. They are as asleep. In the morning they are like grass which groweth up. In the morning it flourisheth and groweth up. In the evening it is cut down. Wherewith? Verse 7, for we are consumed by thine anger, and by thy wrath are we troubled. Thou hast set our iniquities before thee, our secret sins in the light for thy countenance. Meaning, wala tayong natago sa Panginoon. Verse 9, for all the days are passed away in thy wrath. We spend our years as a tale that is told. Ito na ang verse 10. Ito lang ang number of years mo. Life begins at 40? No. Bonus, life starts, Brother Marlo, with 70. Verse 10. The days of our years are 80 years and 10. It's 70. Because 80 is 20. 80 is 60. And 10 total 70. And if by reason of strength they fourscore years, as yet their strength, labor, and sorrow, for it is soon cut off and fly away. Soon we will die. And verse 11, who knoweth the power of thine anger, even according to the fear, so is thy wrath. Verse 12, so teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Our days are counted in this earth. Amen? So therefore, if our days are numbered, listen, don't waste the time. You need to use it for God. Amen? Amen. Because our days are numbered. And in verse number 13, return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. The servant must report to the master. Oh, satisfy us early with thy mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, and the years wherein we have seen evil. Let thy work appear unto thy servants, and thy glory unto their children. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. It means, listen, it is the Lord will bring us to success. Amen. It is God. It is God. Ang Panginoon ay siyang nagbigay ng lahat ng ito. Wala tayong magagawa sa buhay na ito kapag wala ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Wala tayong magagawa. Let's go back to the Lord. Our hearts. Maybe andyan nakaupo ka, pero yung puso mo ay malayo sa Panginoon. Pwedeng nandyan ka, pero malayo sa Panginoon.
Remember your gratitude. Alam mo yung pinakamasakit na kasalanan ng isang tao? Alam mo ba ano yun? Masakit sa harap ng Panginoon. Alam mo ano yun? Yung attitude natin, yung ingratitude natin. Yung hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Yan ang pinakamatinding sakit sa puso ng Panginoon na nakikita ng Panginoon. Ano yan, Pastor? Na wala tayong pagpapasalamat sa Kanya. Without gratitude toward Him of all the things that He hath done for us. Pero binabaliwala ang Panginoon, binabaliwala ang Kanyang kalooban, binabaliwala ang Kanyang purpose, binabaliwala ang lahat sa Kanya. Kahit lahat ng bagay ay ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Yan ang pinakamasakit, the attitude of being, ingratitude toward God. That God also enduring His faithfulness toward us. Therefore, we as believers, we must acknowledge the sovereignty of God in all seasons of life. Unamente ang ating Panginoon. Remember that we must prepare also for the future. Preparation and purpose. That's what the Bible tells us in Hebrews chapter 10, verse number 23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Straining forward, mga kapatid. Intense pursuit for Christ. Growing in faith and serving where you are. Ang paglilingkod, ang kahalagahan ng paglilingkod sa buhay na ito. Release forgiveness. Pagpapatawad. Encouraging others. Let your life be an encouragement to others. Be faithful to the church. Mahalin mo ang minahal ng Panginoon. Yan ang kanyang iglesia. So be faithful to the Lord. Mga kapatid, I'm closing with this on the last part of our conclusion. Let us read all together. Ready? The statement, look at the heart. Very start. Look back and move forward, empowered by God's grace for the year ahead. Facing 2026, a lot of things that maybe we're unfaithful to the Lord. And now, let's report of our life to God. Amen. Heavenly Father, we thank you for the great privilege that you've given us, Lord God. Ito na, Panginoon, ang karamosang Sunday sa taong ito. Lord God, sa puso namin sometimes, isang bagay na hindi kami marunong, kakaunti lang ang pagpapasalamat. But you have done a great things to us if we realize your goodness, that even our life every day, napakamahal ng buhay, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord God, that you make us alive. Araw-araw sa buhay namin kami ginigising, Panginoon. It's a blessing to us. Yes, Lord. You provide for our needs, answering our prayers, protecting our family, preparing a food for us, giving us a strength and good health, sustaining our life in our daily living. Oh God, we are spoiled of your grace. But Lord, we are so thankful for the 2025. Maybe may mga failures kami, Panginoon. But this life, we need to report to you. To give all those things, Lord, what we have done before you. Ano man yung failure namin, teach
us, Lord, that 2026, that we are going to follow your will, your purpose, and your desire in our lives. While bows head and eyes closed. If you are the member of the church, can you say to the Lord, this morning, Pastor, please pray for me. That facing 2026, I want God to bless my life. I want to commit my life. Now the Lord make me realize of all my failures, of my shortcomings, my attitude. Ngunit ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Because God sustained me. And He will sustain you. Can you give thanks to God with that? To align your life and your purpose to God's will? Yes, Pastor. Can you give your right hand with God? God bless you. 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 Minsan natin ginagawa itong mga bagay nito, mga kapatid. And now this time, mga kapatid, the Colon Filipino Baptist Church will give its commitment and report to the Master and the founder of the church. It is our Savior, Jesus Christ. As we give thanks to Him, gawin natin ito as the last Sunday of the year. And you come to the altar and you're going to say, Lord, thank you for blessing me. In spite of all the problems and burdens that I face in life, bless me more on 2026. Can you come to the altar today and report to your Master of your life? Those who are raising your hand, dahil hindi tayo magkasya dito. You can kneel down where you are before the Lord. Report your life with God. Lord, I have a lot of failures in this life. Marami, Panginoon. I'm sorry, Lord God. Patawarin mo ako, Panginoon. Marami akong failures this 2025. To my children, to my family, to my fellow members in the church, in your ministry, in my commitment, marami, Panginoon. Tawarin mo ako, Panginoon. I commit my life to you. Gamitin mo ko, Panginoon. Gamitin mo ang buhay ko, Panginoon. Mga natitirang panahon sa aking buhay sa paglilingkod. And I know that I'm not permanent in this country. But Lord, I pray that you're going to use me. Give me a missionary heart, Lord God, to reach this country and other people through the gospel of Jesus Christ. I made, Lord God, this commitment to you. I'm sorry, Lord God, that even my life in giving, I am hesitant as a supporter of the church. Lord, teach me to have a generous heart. Teach me, Lord God, to be more faithful to you. Use me, Lord God, to be a soul winner. Marami, Panginoon, ang nangangailangan. Marami, Panginoon, people who live in darkness that they need Jesus Christ as Lord and Savior. Nakikita ko sila, Panginoon, pero wala lang ako. Wala lang sa akin. Wala lang. Parang wala, desire ang puso ko sa pag-share ng gospel. Lord, give me that heart. Bigay mo sa akin yan, Panginoon. At gamitin mo ang buhay ko na maging tapat ako sa iyo at sa aking paglilingkod. Hindi lamang na ako iyong pagpapalain, Panginoon. But also, Lord, facing 2026, we do not know, Lord God. But even a lot of failures that I've experienced this 2025. But Lord, I'm so thankful, Lord God, that you make me alive. Kahit marami akong pagkakamali, Panginoon,
But still you sustain me by your grace. You sustain me, Lord God, with this life. But still you provide for me. You love me more than anything else. You gave your life for me. You left the splendor of heaven just for you to die on the cross, to give me the promise of eternal life that fulfilled in my life. You're so kind to me, O Lord. Thank you for that love. The love, ang pag-ibig na kailan mong walang kondisyon, anuman karumi ng aking buhay, ngunit ako'y nagpapasalamat, Panginoon. Salamat sa iyong awa at biyaya. Lord, thank you so much, Lord God, for using my life. Salamat, Panginoon, sa commitment ng bawat isa. Thank you, Lord God, for using us today. And we pray, facing 2026, that you are going to enlarge the coast of your people. Our faith to grow more in the knowledge of Christ. May your blessings be upon all your people. Thank you, Lord God, for your great grace. And thank you for your mercy and love. May your blessings be upon other people and their commitment. Bless them in a very mighty way. This is all our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen.